Ayun, so magandang araw sa inyo mga idol, no? So dumating na nga po yung araw ng ating pagre-review dito sa ating hybrid na inverter, no? So meron na tayong 3 weeks or mag-iisang buwan na nagamit ito at siguro pwede na natin tong reviewin mga idol, no? So i-share ko sa inyo yung aking mga naging experience dito sa paggamit ng inverter na to. So simulan na natin mga idol. Pero bago ang lahat, nais ko munang i-shout out ang ating mga silent viewers dyan, ang ating mga solid subscribers, solid supporters mga idol. So shout out sa inyo. Saan mang lupalok kayo ng mundo mga idol. No? Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating mga video tutorials dito sa ating munting channel mga idol. No? So tara, simulan na nating review ang ating hybrid inverter. Okay, so quick specification muna tayo mga idol dito sa ating hybrid inverter, no? So si SRNE hybrid ay merong size or haba na 14 inches yung haba niya at yung kanyang lapad mga idol ay 11 inches. Ang kanyang kapal ay 4 inches. So yan yung size ng ating hybrid inverter mga idol, no? Okay, so dito naman tayo sa kanyang hardware specification mga idol. So itong ating hybrid ay merong AC out na 3,000 watts. At base dun sa specification ni seller ay meron lang siyang peak power na 6 kilowatt or 6,000 watts. So hanggang dun lang. So pagka nag-over tayo ay alanganin na itong hybrid natin, no? At ang kanyang rated voltage ay 230 volts. At dito sa kanyang rated current ay 13 amps. Ayan, 13 amperes. And then, battery input natin, 20 to 33 volts. Ibig sabihin, mga idol, ay minimum yung 20 volts at maximum yung 33 volts. No? So, ang ating inverter or hybrid ay hanggang ano lang mga idol, 24 volts. Okay, so hindi siya pwede sa 12 volts or 48 volts. 24 volts lang dapat. At ang ating AC out ay siyempre 230 volts din. So ano to mga idol, settable ito. Pwede mong ibaba, pwede rin nating itaas, no? Depende yan kung ilang volts yung gusto natin. So ang maximum output nito ay 230 volts na AC. Okay, so ang kanyang frequency naman ay 50 Hz to 60 Hz. Settable din yan. So kung meron kayong AC in dito, kung yung AC in nyo ay 50 Hz, automatic din yan, automatic din na mag-a-adapt itong ating inverter sa kanyang output. So kapag 50 Hz yung input nyo na AC, 50 Hz din yung output niya. Okay, so dito naman tayo sa maximum AC bypass current hanggang 30 amperes lang. Ibig sabihin nitong max AC bypass current mga idol, pagka meron kayong overload, no, hanggang 30 amperes lang yung bypass nito, hanggang 30 amperes lang yung ating AC. Dito naman sa ating max AC charge hanggang 80 amperes yan, so pasok na pasok yan. Dito naman sa ating PV input hanggang 1,600 watts lang tayo. Ayan, no. So wag na tayong matigas yung ulo mga idol, no. Pag meron kasing iba sinusubukan mas mataas. So mas maganda sumunod lang tayo dito sa specification ng ating mga ginagamit na inverter or SCC. And then ang ating max open voltage, yung input nito na panel, yung voltage niya hanggang 108 volts lang mga idol. And then dito naman sa input, MPPT input voltage range hanggang 30 to 90 volts DC. Ibig sabihin minimum din yung 30, maximum yung 90. And siyempre yung ating max input current hanggang 40 amperes lang. Ayan. Tapos PV output max power 1,400 watts and then max charge current 60 amperes. So ang itong ano natin, SCC nitong hybrid natin ay hanggang 60 amperes lang. So pwede tayong mag-parallel dito. Siguro maximum nito 4 na 450 watts. So ang kamada nun ay 2S 2P, dalawang series, dalawang parallel para pumasok dito sa ating hybrid, no. Okay, so regarding naman sa kanyang AC charge mga idol, settable yan. Pwede nyong iset. So sa akin kasi nakaset lang ng 5 amperes yung AC charge niya, kaya nga lang
wala pa tayong AC charge dito mga idol kasi kulang pa nga tayo ng budget, no? So hindi pa tayo naglagay ng kanyang AC charge. Pero binabalak ko lagyan to kapag ka nakompleto ko na yung kanyang mga materyales. So kulang pa kasi. So dito kapag ka maglalagay kayo ng AC charge nyo, advice ko lang mga idol, i-check nyo muna yung inyong DU, yung inyong mga outlet, kung stable ba yung voltahe, kung hindi ba masyadong mababa or hindi masyadong mataas. Kapag ka 230 volts pataas yan, yung AC nyo, mga 240 ganyan, or nagfluctuate, tumataas masyado, mga 260, kailangan kapag maglalagay kayo ng AC nyo, maglagay kayo ng over voltage at saka under voltage protection, no? Napaka-importante nun para kapag pumasok yung AC nyo dito sa inyong hybrid, hindi masisira ito, no? Hindi siya mag-over voltage. So napaka-importante nun. At syempre, maglalagay din kayo ng AC SPB. At saka, or mas maganda, RCBO, yung merong over at saka under. At saka kompleto na kasi yun mga idol eh. Pero ilalagay ko na lang sa link yung ating yung aking mga sinasabi na protection, no? Para kung gusto niyo maglagay ng inyong AC in sa mga nagbabalak mag-setup ng ganito at mag-AC in, kailangan yung protection nyo, huwag nyo tipirin, halos kompleto. And then dito kasi mga idol, ang kinaganda nito base sa kanyang manual, kapag ka nag-overload yung inyong setup, hindi na malayan nakapagsaksak kayo ng masyadong mataas na load, automatic yan kapag ka meron kayong AC in, automatic baback up yung AC nyo or yung DU nyo. So kapag ka hindi kinaya ng setup, naglumagpas sa 6 kW yung peak or masyadong tumagal yung peak nya na 6 kW yung load nyo, automatic yan mga idol, ipapasa nya yan kay DU. Okay, so ganun yan. And then isa pa dito, pwede kang mamili kung priority ba yung DU nyo or priority yung solar. Kapag ka naka-priority ang AC or yung AC ng DU nyo at nag-run out, saka lang baback up yung inyong battery. So pwede yun, pwede yung iset yun. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko dito sa hybrid na ganito mga idol, no? So isa rin na maganda dito mga idol, no, bukod dun sa kanyang AC bypass, kapag ka mababa yung harvest ng inyong panel, na-set kasi yan. Kapag ka bumaba yung voltahe ng inyong battery mga idol at hindi kayang ibigay ng inyong panel or hindi niya kayang i-charge yung inyong baterya, automatic yan. Kapag ka meron kayong AC in, automatic yung AC nyo ang mag-charge. And then kapag ka gumanda yung sikat ng araw or lumakas yung inyong harvest, automatic naman yan, ibibigay niya kay solar yung inyong charging, no? So pwede nyo iset yan mga idol, either mag-AC charge siya pagka mababa na yung inyong voltahe ng inyong baterya at na-reach na yung sinet yung voltage, pwedeng mag-charge yan or pwede ring automatic mag-transfer kay DU. So pwede kayong mamili kung mag-AC charge siya or lumipat na lang totally sa sa DU nyo. And then kapag ka nakapag-charge ng inyong battery kinamagahan at na-reach na niya yung sinet yung voltage na recovery niya, automatic naman ibabato ni DU sa inyong solar yung inyong load, no? So ganun siya ka reliable, no? So settable yan mga niya, settings niya mga idol. So dito naman sa kanyang parameters, i-check natin at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga parameters na sinet ko dito para kung balak nyo man mag setup ng ganito, so pwede nyo pag-basean yung ginawa kong parameters, no? So hindi ko kasi na-share noon dahil siyempre gusto ko munang obserbahan yung mga parameters na nilagay ko, kung okay ba, kung reliable ba siya or steady ba siya, no? So ito okay naman yung sinet nating mga parameters, so pwede ko na i-share sa inyo. So dito sa parameters mga idol, no, pindutin lang natin set. Ayan. Oops, nasa 31 tayo. Ay 37. So dito muna tayo sa 1. Ayan, so itong 1 niya mga idol, so according dito sa manual, ang number 1 ay work priority mode. Ibig sabihin yan, pwede kayong mamili ng tatlong mode. So itong SBU mga idol, ang ibig sabihin yan, inverter priority mode, switching to mains only when the battery is under voltage. Ibig sabihin nito, kapag ang priority nito mga idol ay solar. So kapag nalobat yung solar natin,
Automatic yan. Kapag ka may AC in, lilipat siya kay DU, no? So meron pang dalawang mode yan. Pero ang settings ko dito ay mas maganda itong SBU. So next tayo, number 2, ayan, 60 Hz. Pwede mong iset yan mga idol ng 50, pero sa akin nakaset lang yan ng 60. And number 3, ito ay UPS. So AC input voltage to mga idol, no? At mas maganda para sa akin yung settings ko dito ay UPS. So bali default to mga idol. So hindi ko na yung binago. And then next, ito naman yung battery to main. Ayan. So ito, napaka-importante nito. So dito sa number 4 mga idol, no, battery to main ito. Ibig sabihin yan, kapag ka bumaba yung voltahe ng ating baterya at inabot itong 25 volts, no, automatic yan, lilipat yan kay DU kapag ka meron kayong AC input, no. Ayan. So ang settings ko lang dito ay 25 volts. Okay, next. Ito naman number 5 ay main to battery. Ibig sabihin naman nito mga idol, kapag ka yung number 4 nyo kapag ka yung number 4 nyo nalobat, no, so lumipat kayo sa DU. And then kapag ka nakapag-charge naman ng inyong battery at inabot na niya ang 25.8 volts, automatic naman lilipat ito kay solar. So from main DU kanina, lilipat naman ngayon kay solar, no, kapag ka naabot niya itong 25.8 volts. Okay, so next tayo mga idol, number 6. Number 6. Pasensya na kayo mga idol at magulo ang aking video, no. Wala tayong maayos na pang-handle ng camera. Okay, number 6, charging mode. Ayan. So ito tayo anong tawag diyan? OSO. Ayan. So PV charging only, no mains charging. Yan ang ibig sabihin niyan. According dito sa manual. So meron dito 4 na mode yan mga idol. Pwede nyong pagpilian. So yung settings ko lang muna ang i-explain ko, no. Kapag ka nakabili naman kayo ng ganito at mayroong kasamang manual, so pwede nyong pag-basean yan. So para sa akin, ito munang settings na parameters natin ang i-explain ko. Ayan. So OSO, ibig sabihin yan, PV charging only, no main charging. Ibig sabihin noon wala tayong AC charging. Okay, kasi wala naman tayong AC input. Okay, so next, number 7. So number 7 is max charging current, default yan 60. So wag nyo nang galawin yan mga idol. And then dito naman sa number 8, ito na yung klase ng battery na kailangan nyo iset to. Yung klase ng battery na gamit nyo. So kung ang gamit nyo ay LiFePO or LiFePO 4, syempre ilalagay nyo L or L08. Ibig sabihin naman yung 08, yung series natin, syempre 8 para makabuo tayo ng 24 volts, no. So dito na rin kayo magse-set mga idol ng inyong battery type, kung gel ba siya or SLD, flooded. Ayan, dito na kayo magse-set. So number 8 is battery type. Okay, and then next, ito. So number 9, ito yung ating boost charging voltage. So ang sinet ko dito ay 28.4 volts. And then next, number 10 is boost charging maximum time, default yan 120. And then next, 11, ito naman yung float charging voltage. Ayan, i-set nyo na lang kung gusto nyo gayahin, 28.4. And then next, 12 is over discharge voltage. Ayan, so hanggang 24 volts tayo yung over discharge natin. And then 13 is over discharge delay time, so default yan. Tapos itong 14 mga idol ay battery under voltage alarm point. Ayan, so nakaset din tayo ng 25.2. Mag-a-alarm na yung ating inverter, no. And then next, 15 is battery discharge limit voltage. Ayan, so nakalimit lang tayo ng 23 volts. Magsha-shutdown na yung ating inverter. So number 22, so napansin nyo, nag-jump siya kasi hindi naman na tayo doon.
Kung baka malito kayo sa manual, mayroong 16 to 17 to 18, 19. So dito kasi wala dahil hindi ko rin alam mga idol, no? So energy saving modes, ayan, default din yan, disable. Okay, so naka-disable lang tayo. So 23 automatic overload restart. Ayan, so mag-automatic overload yan, mag-automatic restart yan pag nag-overload. Naka-enable lang, default din yan mga idol. And then 24, ano na to? Default na tong mga to, hindi ko na sinet tong mga to. Basahin niyo na lang sa manual mga idol kung ano itong mga ito. And then itong 25 naka-disable ito buzzer alarm kasi medyo naiingayan ako kapag ka nag-a-alarm. So 26 mode change alert. Ayan, so naka-enable. And then next 27 naka-enable din ito. Ano na to? Inverter overload to bypass. Naka-enable yan mga idol, automatic yan. Max AC charging current, ito nakaset lang tayo ng 5 ampere para hindi masyadong matakaw sa DU, no. So pinakamababa na yung 5 ampere. Pwede nyo pang iset yan. And then 30 ano rin yan, default din yan mga idol, hindi ko na pinalitan yan. 32 SLA, so ito ay yung communication na, so hindi ko na rin ito pinalitan mga idol. Ito default na rin. Ito sa 35. Okay, so ito 35 is battery under voltage recovery point. Ito yung sinasabi ko, no, na kapag kagaling kayo sa AC, papasok ngayon yan. Kapag ka inabot nyo ito, automatic papasok si solar nyo or papasok si inverter, no, kapag ka nakapag-charge nyo sa. So ang sinet ko lang dito mga idol ay 25.4 volts. Ayan. And the next 36 is max PV charging current, default din yan syempre. And then 37 is ito yung recharge recovery point after battery is full. Ayan, so set nyo na rin 27 volts. So gayaan nyo na lang. And then ito yung kanyang 220. So wala na. Okay. Yun lang yung parameters na sinet ko dito, at sa tingin ko sa isang buwan mga idol na paggamit ko nitong hybrid ay hindi naman po ako nagka-problema, no, sa kanyang parameters. Okay, so dito naman tungkol naman sa kanyang fan mga idol, no, hindi naman siya maingay, sakto lang siya na may maririnig kayo talaga na may fan, kasi kapag hindi nyo narinig, ibig sabihin baka hindi nyo mapansin na walang tumutunog na fan. So medyo delikado yon, baka mamaya stuck up yung inyong fan, hindi makakapagpalamig ng maayos yung inyong inverter, no. So sakto lang naman, hindi naman siya masakit sa tenga at hindi naman siya nakakaistorbo kung kayo ay may ginagawa or something man, no. So sakto lang naman yung kanyang fan. Okay, so yun yung mga parameters na sinet ko dito mga idol, no. Feel free to kung gusto nyo gayahin yung aking mga parameters, walang problema. Kung meron man kayong mga problema sa inyong mga setup, kung meron kayong setup na ganito, no, pwede kayong mag-comment sa baba at subukan nating ayusin, subukan nating pagtalakayan mga idol, no. Baka mamaya merong makabasa na master natin dyan, so pwede rin tayo matulungan kapag hindi ko rin kabisado. So comment lang kayo down below mga idol, no. Ayun, so marami siguro nakakapansin sa inyo kung ano ba itong device na ito. So ito ay tinatawag na online monitoring device na connect yan dito sa ating hybrid. At kapag wala ako dito sa bahay mga idol, na monitor ko ang performance ng ating hybrid. Yung discharge niya, na monitor din natin yung kanyang charge at yung kanyang battery, na monitor din natin. Regarding naman dito sa ating charging mga idol, so ito yung kuha natin 11 AM, no. Ayan, so ma-harvest tayo ng 23 amperes at yung voltahe natin ay 63 volts. Okay, ayan. So ito yung harvest mga idol ng dalawang 450 watts na solar panel. So okay naman yung charging niya. Okay, so usapang load naman tayo mga idol, no, sa mga hindi pa po nakakaalam at mga bago nating viewers. Ang load natin dito mga idol ay isang ref. Ano yan, 24/7 yan mga idol yung ref natin. And then ang load natin daytime is isang 400 watts na rice cooker, ref at saka washing machine. And then pwede rin kayo magplansya, kayang-kaya niya magplansya, no, dito sa hybrid na to. At kaya-kaya rin naman ng ating baterya.
So yun lang naman mga idol, no. So kayang-kaya niya rin mga barena, grinder, ayan, mga power tools, basta wag lang yung mga masyadong matataas gaya ng mga industrial na welding machine. Ayan, so yun yung mga load ko dito sa hybrid na ito. Sa mga nagtatanong naman kung kaya ang aircon, yes, kayang-kaya yan na 1 HP hanggang 1.5 HP na inverter type. Wag lang tayo maglalagay ng mga window type na hindi na non-inverter, no. So mas maganda inverter type para hindi masyadong malakas kumonsumo ng kuryente, kasi yung mga ganung window type na aircon na non-inverter mga idol ay masyadong malakas yung kanyang peak power. Lagi nyong tatandaan kapag magse-set up kayo, yung capacity ng inyong hybrid or inverter, dapat tinitignan nyo yung surge power niya or yung peak power niya, yung kaya niyang mapaandar na yung may peak gaya ng mga demotor na pump, no. So kung tinatanong nyo ako mga idol kung may re-recommend ko ba itong hybrid na SRNE, syempre mga idol, SRNE lover tayo, pati yung mga controller natin. So matagal na rin akong gumagamit ng SRNE. May re-recommend ko talaga ang SRNE, no, na mga controller or mga inverter, no. Pero depende pa rin sa inyo mga idol kung anong mas makakamura sa inyo. Syempre unang tatanungin natin diyan yung ating mga budget. Pero kung meron kayong budget na pang ganitong klaseng mga load lang gaya ng aking mga nabanggit, mga small load lang, okay na yung ganitong hybrid na inverter mga idol, no, at saka yung ating battery na 90Ah. Mas maganda kung mas malaki kung meron kayong budget. So hanggang dito muna siguro tayo mga idol, no. Abangan nyo yung aking next video. Plano ko pang mabuti, pero abangan nyo yung ating next video mga idol, no. So yun lang, maraming salamat mga idol sa pag-antabay at sa panonood na naman ng ating review dito sa ating SRNE. So sana meron kayong napulutang aral, at kung kapakipanginabang ang ating video, huwag nyo kakalimutang mag-like at mag-share at mag-comment na rin kayo mga idol. At syempre, please subscribe dito sa ating channel para lagi kayong updated sa ating video. So yun lang mga idol, maraming salamat. Paalam!